May mga sandali sa buhay na bigla na lang nagiging tahimik ang lahat. Hindi dahil may mali, kundi dahil may isang mahalagang bagay na magsisimula. Kung ikaw ay isang leon na kamakailan ay mas naakit sa katahimikan, lumalayo sa ingay, sa mga paliwanag, at sa emosyonal na kaguluhan, hindi ito nagkataon lamang. Maaaring isipin ng mundo na umatras ka, pero sa totoo lang, nakatayo ka sa gilid ng isang bagong landas. Isang landas na hindi maingay magpakilala. Isang landas na nagbubukas lamang kapag tumigil ka sa pamimilit at nagsimulang makinig. Ang katahimikang ito ay hindi hungkad. Puno ito ng mga sagot, ng linaw, at ng isang hinaharap na tahimik na naghihintay na mapansin mo. Leo, ang mensaheng ito ay para sa iyo kung kamakailan ay pakiramdam mo ay may kakaiba, mas kaunti na ang gana mong magpaliwanag ng sarili, hindi ka nasabik humabol sa atensyon, at mas komportable ka na sa sarili mong tahimik na espasyo. Maaaring hindi mo palubos na nauunawaan kung bakit nangyayari ang pagbabagong ito, pero sa kaibuturan mo, ramdam mong may nag-iba. Hindi ito pagod at hindi rin ito kalituhan. Ito ay paglago. Matagal ka nang kilala sa iyong lakas, sa presensya mo, at sa apoy na dala mo. Ngunit sa sandaling ito, hinihiling ng buhay na huminto ka muna, makinig, at magtiwala sa kung ano ang dahan-dahang nahahayag sa katahimikan. Ang katahimikang nakapaligid sa iyo ay hindi may kinukuha, nililinis nito ang landas sa unahan. Ang dating mabigat ay unti-unting nawawala ng kapit, at ang tunay na para sa iyo ay papalapit na sa tamang oras. Ito ay isang sandali ng pagkakatugma, kung saan ang tinig mo sa loob ay mas nagiging malakas kaysa sa ingay ng mundo, at siya ang gagabay sa iyo patungo sa isang bago at makahulugang direksyon. Ang tahimik na yugto, ano nga ba ang talagang nangyayari? Leo, ang tahimik na yugtong pinagdaraanan mo ngayon ay hindi aksidente. Hindi mo ito pinili dahil sa kahinaan o takot, pinili ka nito dahil handa ka na. Sa mahabang panahon, pasan mo ang mga responsibilidad na hindi naman talaga para sa iyo. Nagpakita ka ng lakas kahit pagod ka na, ng kumpiyansa, kahit may pag-aalinlangan, at ng katapatan, kahit kapalit nito ang kapayapaan mo. Ngayon, marahang inilayo ka ng buhay sa ingay para marinig mo muli ang sarili mo. Maaaring hindi pamilyar ang katahimikang ito. Mapapansin mong mas mabilis ka nang mapagod sa mga usapan, wala ka nang pakialam patunayan ang halaga mo, at mas ligtas na ang pakiramdam ng mag-isa kaysa maunawaan ng mali. Hindi ito pag-isa, ito ay proteksyon. Unti-unti mong inaalis ang mga bersyon ng sarili mo na nabuo para makaligtas sa kaguluhan, ngunit hindi na nababagay sa hinaharap na papasukan mo. Ang tunay na nangyayari ay isang panloob na pag-aayos. Ang enerhiya mo ay humihila paloob, nag-ipon ng karunungan mula sa mga nakaraan, pinoproseso ang mga emosyon na dati mong isinantabi. Hindi humihina ang apoy sa loob mo, nagiging mas malinaw ang direksyon nito. Sa halip na masunog para sa iba, natututo na itong magpainit at magpalakas sa iyo muna. Sa yugtong ito, maaaring mas mabagal ang takbo ng buhay. Ang progreso ay tila hindi nakikita. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang makapangyarihang nabubuo. Nababasag ang mga lumang pattern. Ang mga emosyonal na kapit na dati kumokontrol sa mga desisyon mo ay unti-unting lumuluwag. Natututo kang pag-iba-ibahin ang atensyon at tunay na koneksyon, ang ingay at ang katotohanan. Tinuturuan ka ng katahimikang ito ng pagkilatis. Tinutulungan ka nitong makita kung ano ang karapat-dapat sa enerhiya mo at kung ano ang hindi kailanman naging ganoon. Hindi ka nawawala ng mga tao, nilalagpasan mo lang ang mga sitwasyon. At kahit hindi maunawaan ng iba ang distansya mo, alam na alam ng kaluluwa mo kung bakit kailangan ang pahingang ito. Ang tahimik na yugto ay hindi katapusan ng kwento mo. Ito ang sandali bago dumating ang linaw. Isang sandali kung saan tahimik na binubuo muli ang lakas, hinuhubog ang layunin, at nagsisimula ang susunod na kabanata, mas matatag, mas kalmado, at ganap na nakaayon sa kung sino ka talaga. Ang nakatagong aral sa likod ng katahimikan. Leo, may kakaibang kapangyarihan ang katahimikan, ibinubunyag nito ang mga katotohanang hindi kailanman kayang ilantad ng ingay. Kapag bumagal ang lahat sa paligid mo, saka mo lang tunay na nakikita ang mga bagay na matagal nang nakatago sa ilalim ng walang tigil na galaw at distraksyon. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa parusa o pagkawala, ito ay tungkol sa pag-unawa. May itinuturo ang buhay sa iyo na matututunan mo lamang nang ang mundo ay tumahimik. Sa mahabang panahon, ang pagkakakilanlan mo ay hinubog ng kung gaano karami ang naibibigay mo, kung gaano kakakinang, at kung gaano kakatatag mamuno. Sanay kang nakikita, hinahangaan, at inaasahan.
Ngunit sa liwanag na yon, may mga bahagi ng sarili mo na hindi kailanman nabigyan ng pansin. Mga pangangailangang binalewala mo. Mga hangganang paulit-ulit mong ipinagpaliban. Mga emosyon na ibinaon mo sa ilalim ng responsibilidad at dangal. Hinuhubad ng katahimikan ang mga papel na ginampanan mo para sa iba at inihaharap ka sa kung sino ka kapag walang nakatingin. Nagtatanong ito ng mga hindi komportableng tanong. Sino ka kung walang pagpapatunay? Sino ka kapag hindi ka kailangan? At higit sa lahat, sino ang gusto mong maging sa susunod na yugto? Ang aral na ito ay hindi para pahinain ang apoy mo, ito ay para linisin at pinuhin ito. Ang tunay na lakas ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito ay bumubulong. Natututuhan mo ngayon na ang lakas ay hindi nasusukat sa dami ng tiniis mo para sa iba, kundi sa kung gaano mo pinararangalan ang sarili mo. Tinuturuan ka ng katahimikan ng pagpipigil, pasensya, at emosyonal na talino, mga katangiang maglalagay sa iyo sa mga sitwasyong mas mahalaga ang kalmadong pamumuno kaysa sa malakas na otoridad. Mapapansin mong nagbabago ang mga reaksyon mo. Ang mga dating madaling magpa-trigger sa iyo ay wala na ang dating kapangyarihan. Mas nagmamasid ka na, mas kaunti ang reaksyon. Hindi ito kawalang pakialam, ito ay karunungan. Nauunawaan mo na hindi lahat ng laban ay karapat-dapat sa enerhiya mo, at hindi lahat ng boses ay kailangang sagutin. Ang nakatagong aral sa likod ng katahimikang ito ay simple, ngunit malalim, ang halaga mo ay hindi kailanman nakatali sa kung gaano ka nakikita. Ito ay laging nakaugat sa kung sino ka sa kaibuturan mo. At habang tinatanggap mo ang katotohanan ito, may nagbabago. Kumikilos ka ng iba. Pumipili ng mas malinaw. Mas nagtitiwala ka sa sarili mo. Ang tahimik na kabanatang ito ay hinuhubog ang leader na ikaw ay nagiging isang leader na kumikilos ng may layunin, linaw, at panloob na katiyakan. At kapag dumating na ang oras na humakbang ka muli pasulong, hindi mo na kailangang ipahayag ang presensya mo. Ang pagiging nakaayon mo sa sarili ang magsasalita para sa iyo. Ang bagong landas na tahimik na nagbubukas. Leo, habang tila nakatigil ka, may isang bagay sa unahan mo ang dahan-dahang umaayon sa tamang lugar. Hindi ito maingay. Hindi rin dramatiko. Ngunit puno ng eksaktong layunin at direksyon. Ang landas na nagbubukas sa harap mo ay hindi katulad ng dati mong inaakala, at eksakto iyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng potensyal nito. Hindi ka nito hinihila para habulin, inaanyayahan ka nitong lumakad ng kalmado, may tiwala sa halip na pamimilit. Noon, ang mga oportunidad ay dumarating na may kasamang pagmamadali. May pressure na magdesisyon agad, patunayan ang sarili, at pilitin ang mga bagay na mangyari. Ngunit ngayon, iba ang enerhiya. Ang bagong landas ay hindi humihingi ng atensyon mo, hinihintay nito ang kahandaan mo. Nakaayon ito sa kung sino ka na ngayon, hindi sa kung sino ka noon nang ang tanging layunin mo ay makaligtas. Ang landas na ito ay binuo sa linaw, hindi sa kaguluhan. Maaaring magpakita ito bilang isang banayad na oportunidad, isang tahimik na pagkaunawa, o isang pagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa layunin mo. Maaari kang mahila patungo sa isang bagay na nagdadala ng kapayapaan sa halip na pananabik, lalim sa halip na palakpakan. Hindi ito pag-atras, ito ay ebolusyon. Hindi ka na nilalayong ubusin ang sarili mo para sa pagkilala. Nilalayon kang kumilos ng nakaayon, kung saan ang progreso ay natural, hindi pinipilit. Habang unti-unting nahahayag ang landas na ito, mapapansin mong kumakaunti ang mga distraksyon sa paligid mo. May mga taong kusang lumalayo. Ang mga dating hangarin ay nawawalan ng kapit. Ang natitira ay mas matibay na koneksyon sa panloob mong kumpas. Natututo kang magtiwala sa tamang oras sa halip na kontrolin ang resulta. Makinig sa halip na mag-react. Piliin kung ano ang nagpapalusog sa iyo, hindi lang ang nagpapalaki ng ego mo. Tahimik ang bagong daang ito dahil totoo ito. Hindi ito hinubog ng inaasahan ng iba, paghahambing, o panlabas na pagpapatunay. Hinubog ito ng katotohanan. At ang katotohanan ay hindi nagmamadali, ito ay nananatili. Bawat hakbang mo ngayon ay may malinaw na layunin. Bawat desisyon ay mas magaan, mas matatag. Maaaring wala ka pa sa ngayon ng lahat ng sagot at ayos lang iyon. Ang landas na ito ay hindi agad ibinubunyag ang kabuuan nito. Nahahayag ito habang nilalakaran mo, ginagantimpalaan ang pasensya ng linaw. Ang kumpiyansang binubuo mo ngayon ay mas malalim kaysa sa anumang naranasan mo noon. Hindi ito umaasa sa palakpakan. Nakaugat ito sa tiwala sa sarili.
Ang nagbubukas para sa iyo ay hindi lang bagong direksyon, ito ay bagong paraan ng pamumuhay. Isang buhay kung saan ang kapayapaan at kapangyarihan ay magkasabay. Kung saan ang apoy mo ay tuloy-tuloy, hindi ligaw. At habang nagpapatuloy ka, mapagtatanto mong ang tahimik na landas na ito ay hindi kailanman maliit. Naghihintay lamang ito na maging handa kang tahakin ito. Emosyonal na pagliko, isang sandali ng pagkamulat. Leo, may dumarating na sandali sa bawat pagbabago kung saan biglang nagiging malinaw ang lahat, hindi maingay, hindi dramatiko, kundi malalim. Ito ang sandaling iyon para sa'yo. Matapos ang lahat ng katahimikan, distansya, at mga tanong sa sarili, unti-unti mong nauunawaan kung bakit kinailangang mangyari ang lahat sa ganitong paraan. Ang sakit na minsan mong pasan ay nagsisimula ng magkaroon ng saysay, hindi dahil ito ay tama, kundi dahil hinubog ka nito. Maaari mong balikan ang nakaraan at mapagtanto kung gaano karaming enerhiya ang ginugol mo sa pagkapit, sa mga tao, sa mga inaasahan, sa mga bersyon ng buhay na hindi na akma sa'yo. Nanatili ka ng mas matagal kaysa nararapat, nagbigay ng higit sa makatarungan, at umasa na sapat na ang pagsisikap para magbago ang resulta. Ang pagkaunawang ito ay hindi nagdadala ng pagsisisi. Nagdadala ito ng ginhawa. Dahil ngayon, nakikita mo na ang pagbitaw ay hindi kabiguan, ito ay karunungan na dumating ng huli, pero sa tamang oras. Sa puntong ito ng pagliko, mas magaan na ang pakiramdam ng puso mo. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil tumigil ka na sa pakikipaglaban sa realidad. Hindi mo na tinatanong, bakit nangyari ito sa akin? Sa halip, tahimik mong kinikilala, kailangan itong mangyari para sa akin. At ang pagbabagong iyon ng pananaw ay nagbabago ng lahat. Nagsisimula kang makaramdam ng habag para sa dati mong sarili, ang bersyong hindi pa alam ang lahat, ang bersyong nakaligtas sa tulong ng lakas at dangal. At sa habag na yon, pinalalaya mo ang sarili mo mula sa sisihan. Ang bigat na emosyonal na matagal mong dala ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng pagtanggap at malinaw na katahimikan. Pinatalas din ng pagkamulat na ito ang intuition mo. Mas nagtitiwala ka na sa nararamdaman mo. Mas ramdam mo kung kailan nakaayon ang isang bagay at kung kailan hindi. Hindi mo na binabaliwala ang hindi komportableng pakiramdam para lamang mapanatili ang kapayapaan. Natutunan mo na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob, hindi sa pagpapasaya ng iba. Ang sandaling ito ng pagliko ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao, ito ay pagbabalik sa sarili mo. Sa bersyong hindi kailangang patunayan ang halaga, habulin ang pag-apruba, o ipakita ang lakas. Napagtatanto mo na ang kapangyarihan mo ay laging matatag, hindi maingay. At mula sa sandaling ito pasulong, ang mga desisyon mo ay nagmumula na sa paggalang sa sarili, hindi sa takot. Ang emosyonal na linaw na ito ang nagmamarka ng paglipat mula sa pag-survive patungo sa may intensyon na pamumuhay. Hindi ka na basta tumutugon sa buhay, tumugon ka na ng may kamalayan. At ang kamalayang iyon ang magiging pundasyon ng lahat ng susunod na darating. Ano ang dapat gawin ng Leo ngayon, marahang gabay? Leo, ang yugtong ito ay hindi humihiling na kumilos kaagad. Sa katunayan, ang pinakamahalagang magagawa mo ngayon ay pigilan ang pagnanais na pilitin ang linaw bago pa ito ganap na dumating. Magtiwala ka sa katahimikang kinalalagyan mo. Hindi ito pahinga para pahinain ka, ito ay espasyong nilikha para patalasin ang kamalayan mo. Hayaan mong patuloy kang gabayan ng katahimikan, kahit minsan ay hindi ito komportable. Simulan mo sa paggalang sa sarili mong enerhiya. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang distansya mo o bigyang katwiran ang mga hangganan mo. Ang pagprotekta sa kapayapaan mo ay hindi pagkamakasarili, ito ay kinakailangan. Piliin ang mga kapaligiran, usapan, at obligasyon na nagbibigay ng kalma sa halip na kumakain ng lakas. Kung may isang bagay na humihingi ng sobra, ngunit walang kapalit na linaw o respeto, pahintulutan mo ang sarili mong umatras ng walang guilt. Makinig ng higit kaysa magsalita, lalo na sa tinig mo sa loob. Matagal kang ginabayan ng mga inaasahan, responsibilidad, at panlabas na pressure. Ngayon, panahon na para ang intuisyon ang manguna. Bigyang pansin kung ano ang nagdadala ng daan, kahit hindi ito mukhang kahanga-hanga sa paningin ng iba. Ang pagiging nakaayon ay laging mas tahimik kaysa sa ambisyong pinapagana ng ego. Mahalaga rin na bitawan ang pangangailangan ng agarang resulta. Ang paglago ay hindi laging ipinapakita sa nakikitang tagumpay. Minsan, ang progreso ay makikita sa emosyonal na katatagan, mas malinaw na pag-isip, o sa kakayahang iwanan ang mga bagay na dati kumokontrol sa iyo. Ito ay mga tagumpay kahit walang pumapalakpak.
Magbuo ng maliliit na ritual ng pag-ugat. Mga sandali ng pagninilay, pag-iisa, o simpleng mga gawain na muling nag-ugnay sa iyo sa sarili mo ay magpapatibay ng direksyon mo. Hindi mo kailangan ng malalaking pagbabago, kundi tuloy-tuloy na maliliit na hakbang. Hayaan mong mapalitan ng pasensya ang pressure. Higit sa lahat, magtiwala ka na ikaw ay ginagabayan, kahit tila hindi pa buwang landas. Hindi mo kailangan ng buong mapa, kailangan mo lang ang susunod na tapat na hakbang. At hanggat ang mga pinipili mo ay nakaugat sa paggalang sa sarili at linaw, nasa eksaktong lugar ka kung saan ka dapat naroon. Mensaheng pampanatag at panloob na lakas. Leo, kung may isang bagay kang kailangang tandaan ngayon, ito yon, hindi ka nahuhuli, hindi ka nakakalimutan, at hindi ka nawawalan ng momentum. Kahit nasa tahimik kang yugto, buo pa rin ang lakas mo. Sa katunayan, lalo pa itong lumalago sa paraang hindi humihingi ng atensyon o pagkilala. Ang binubuo mo ngayon ay panloob, at ang pundasyong iyon ang sasalo sa lahat ng susunod na darating. Maaaring hindi mo na natatanggap ang pagpapatunay na dati mong nakukuha, at sa simula, maaari itong makabahala. Ngunit ang kawalan na ito ay sinadya. Inililihis ka ng buhay mula sa paghahanap ng kumpirmasyon sa labas, patungo sa katiyakan sa loob. Ang kumpiyansang nabubuo sa iyo ngayon ay mas matatag, mas kalmado, at hindi matitinag dahil hindi na ito nakadepende sa reaksyon ng iba. Ang bawat hamong hinarap mo ay pinino ang paghatol mo. Ang bawat pagkadismaya ay pinatalas ang intuition mo. Hindi ka na basta-basta nahihikayat ng mga pangakong maganda pakinggan ngunit hindi tama sa pakiramdam. Ang kakayahan ito na kumilatis ay tanda ng paglago, hindi ng paglayo. Magtiwala ka na ang nakalaan para sa iyo ay hindi ka nilalagpasan. Inaayon ito sa bersyon mo ngayon, ang bersyong marunong ng malaman kung kailan magsalita, kailan lumakad palayo, at kailan maghintay. Hindi nasasayang ang pasensya mo. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda. Kahit minsan ay tila hindi tiyak ang landas sa unahan, matibay ang panloob mong kumpas. Hindi mo kailangang madaliin ang hinaharap, lalapit ito sa iyo kapag tama na ang oras. Hanggang doon, manatili kang matatag sa kung sino ka ngayon na hinuhubog. Pinapalakas ng yugtong ito ang mga ugat mo, at kapag muli kang umangat, gagawin mo ito ng may linaw, balanse, at isang tahimik na kapangyarihang mas malakas magsalita kaysa sa anumang ingay. Leo, habang humuhupa ang kabanatang ito, unawain mo na wala ni isang bahagi ng paglalakbay mo ang naging basta-basta lamang. Ang katahimikang nararanasan mo ngayon ay hindi katapusan, ito ay pagbubukas. Isang pagbubukas na nagbibigay daan para magpatuloy ka ng may intensyon sa halip na pagmamadali, may linaw sa halip na kalituhan. Papasok ka sa isang yugto kung saan ang mga kilos mo ay nakaayon, ang mga pagpili mo ay mas magaan, at ang landas mo ay tapat sa sarili mo. Hindi mo kailangang ipahayag ang susunod mong hakbang. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang paglago mo. Ang mga nakatakdang umunawa ay mararamdaman ito kahit walang salita. Magtiwala ka na ang mga nangyayari ngayon ay nakabatay sa lahat ng iyong natutunan, binitiwan, at tinanggap. Maglakad pasulong ng hindi nagmamadali. Hayaan mong palitan ng kumpiyansa ang pagdududa. Hayaan mong manguna ang kapayapaan sa lugar na dati pinaghaharian ng pressure. Tahimik man ang landas sa unahan, ito ay matatag at ganoon ka rin. Lahat ay umaayon na. At kapag dumating ang tamang oras, mapagtatanto mo na ang katahimikang ito ang simula ng isang bagay na tunay na makapangyarihan.